Pamalit na mahayag nga wala epekto sa mabot nga eleksyon ang kasong impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Sa Magnum International, 50 kabatang lawas sa tao ang napalgan sa usa ka lugar sa Libya. Sa Magnum Business, pagpatuman og maximum suggested retail price sa karning baboy sa Pilipinas ang gilaraw karon sa DA. Sa Magnum Sports, Pinoy Paul Volter, Ejo Biena napakya sa kampanya sa Germany. Magnum 45. Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, ang COMELEC nagmando sa kapulisan nga dakpon bisag walay warrant ang sibisan kinsang masapon nga namalit o nagbaligya sa ing boto sa eleksyon karong Mayo. Busa panahon sa kampanya, dakpo na sa kapulisan, matod pa dakpo na sa kapulisan ang sibisan kinsang masapong mihimo sa maong kalapasan. Alang kaninyo, makatarunganon ba ang COMELEC sa maong kamanduan? Balikon ko pangutana, ang COMELEC nagbando, matod pa nagbando sa kapulisan nga nagpon bisag walay warrant ang sibisan kinsang masapon nga namalit o nagbaligya sang boto sa eleksyon karong Mayo. Busa panahon sa kampanya, dakpon sa kapulisan ang sibisan kinsang masapong mihimo sa maong kalapasan. Alang kaninyo, magkatarunganon ba ang COMELEC sa maong kamanduan? Tubag lamang og magkatarunganon kung nagtuo kamo nga magkatarunganon or dili magkatarunganon kung nagtuo kamo nga di magkatarunganon o gisend sa among FB page Magnum Live. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Pero sa di pa mga aksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum John Albino. Ug Magnum Eileen Acurin. Karong adlaw Martes, Pebrero 11, ang Magnum 45 mabati sa ninyo live sa www.magnum999.com ug sa among FB Magnum Live. Pakigbatukan ta ang fake news, duyogi kami sa pagsabwag sa tinuod nga kamatuoran. Sa detalye na sa ato mga balita, nila speakers linya ito marami ang aksyon si Attorney Carlito Ravilo. Karon sa nato kay namin ingon nga Pebrero 12 pa magsugod ang kampanya. Naku ginagawan kagahapon sa Google noon to. Kaya kabalo sa Google na mga sayop gyapon diha. Pebrero 12 na kabutang. Pero gitanaw ko ang atong calendar of activities magdumailin sa 2025 national, local and BARM elections. Nag-ingon nga campaign period for candidates for senator and groups in the party list elections February 11 to May 10, 2025. So may akong gituan nga mag-insakto kini nga akong ginugawan nga calendar of activities. Although gi-extract lang nato ni sa unod sa resolution sa COMELEC. Nila speakers niya sa Attorney Carlito Ravilo. Attorney, may buntag sir on the Magnum Radio. Yes, may buntag Magnum June. May buntag sa tanan namin sa inyong programa karon. Attorney, tatawon sa nato, karon magsugod ang campaign period sa mga national candidates, senatorial o katong party list, o rugma pa? February 11, Magnum June, kay ang balaod nag-ingon man nga 90 days before the election. So, ang 90 days mag-fall sa February 11. So, karong adlaw ang sugod. Okay. Subot pasabot kaganang alas 12 unos kadlawon, pwede nang magampanya ang mga kandidato sa national positions. Pero nagyan ang COMELEC Manila nga ayaw sa mga pagampanya panahon kadlawon nga makadisturbo po mga mutante. Kalain ba sa paminawan mga magampanya mo panahon kadlawon? Kanang panahon nga mata na ang ato mga kaigsunan. So, klaro kayo na, attorney, nga 90 days before the election day, magsugod ang kampanya, meaning karong adlaw. Of course, panahon sa kuan, Biyernes Santo, Huwebes Santo, i-minus na sa 90 days. Yes, of No a campaigning. day before the election. A day before the election. Yes. Subot pasabot nga ang campaign days ra gyud is 87 days lang. Labi na sa para sa mga national candidates kay Manus Triman. Yes, yes. Ang minus 3 mauning Huwebes Santo, Biyernes Santo, ug ang the day before the election day, which is Sunday, Pebrero 11 na magdumaylin. Kay Lunes man Yes. ang Mayo. sa Mayo. Mayo 11. Mayo 11 man. Mayo 12 man ang eleksyon. Oo. Okay. So at least tatana, no? So attorney, unsay dapat tamdan sa mga politiko? Kay karon start man sa national candidates. National candidates mga igsoon, kandidatos pagka-senador
ug kadtong mga party list nga kandidato usab, di man ang tao, di mismo party list ang iboto, ang party list group man gyud mo iboto. So unsay mong guidance para sa maong nga mga kandidato, attorney? Unang-una, Magnum John, kanig yung atong mga display sa ilang mga political advertisement o ganang mga posters. So, even before the start of the campaign period, kita naman nato daghan kayo dias mga kining areas nga dili gi-allow sa kining balaod sa COMELEC. So, una-una mo na atong giawhag nga karon kung mahimo katong ilang mga gipamutang diha sa nagkalain-lain nga mga lugar, ilan natong ibalhin unta sa atong mga common poster area kay lugay raman ta nagpagawas sa listahan sa mga common poster area. Sa pulong kung mahimo, attorney, but pasabot nga may option ang politiko nga kung mahimo lang, pero di ni mo mahimo, ano ba, no? Or mandatory gina nga dapat panangtangon, attorney? Supposedly, mandatory, Magnum John, pero Okay. ang reality na to, na may daghan nagkalat karon, ang musunod ng gudana is ang operation backlash na dayon sa COMELEC. So wala na po sila kining chance na nga magtangtang. Kay kung napanda sila intention magtangtang, dugay raw na nila tangtang o gibutang dito sa mga designated areas. So muna nga kung mahimo na lang atong hangyo sa ila kanang ilang future nga ipamutang kay sa akong pagtuo kanang ipamutang karon dili na magina nila tangtangon kay murag kwan man na kanang og sa kuan pa subcon mga ang gipang-hire na nga mga trabahante bayad naman. So di na sa tumubalik siguro pang nangtangana, so may tabo ang kininadayong among operation o kining backlash nga mga field officials mo na magsulod na po na nagpanangtang. Attorney, diya ba gyud ta kotob kanang paghangyo sa mga politiko nga panangtangon unya kundi manangtang sila kita mismo, kamo mismo sa COMELEC ang manangtang, kauban ang DPWH o ang Philippine National Police. Kining attorney, wa ba'y sanction sa balaod sa mga kandidato nga dumili gyud pagtangtang sa mao nga mga campaign ads nila diya mismo sa mga kadalanan nato? Actually karon ang ato mga resolution, Magnum John, na anay kanang kauban nga mga alternative nga mga pamaagi kung kintahay dili nila tangtangon. So naana tay guidelines na himuon ng atong field official para ma-document and then mapailan yod og kanang mga kaso. Kay kaniya to naaman tay mga kaso gi-file pero nga dismiss sa mga technicalities. So karon ang ato mismong resolution na anay kanang guidelines nga pananglitan ka ng mga dagko nga billboards. Unsay buhaton ana kung sa pagkakaroon naagyapon na siya. So naatay gitawag og kining legal nga mga proseso adisir na siya lugar tangtangon. So naay mga notices na ay mga to prove nga kana siya existing at the time nga tulod na yun and in violation sa guidelines para mabuo ang mag-create sa taog kanang evidence gathering, case build-up para makuhan yun, makumpleto ang filing sa maong kaso against nga mga kandidato. Okay. Lami magud to magdumay paminawon ba kana bang mandatory panangtangan ninyo. So nagi ka maduan gikas COMELEC, panantangan ninyo. Di mo manangtang? Sige, kami na lang manangtang. Di mo naglain paminawon eh. Pero yun nga, panangtangan ninyo. Di mo manangtang, okay, kami tangtang. Pero kasuhan mo na mo. Ano ba no? Medyo murag mo paak-paak, mabudulot. Pero kung pagmingi lang kag panangtangan ninyo, di mo manangtang?
Kasi kami na lang manangtang. So medyo murag bitaw murag damor abusuhan bitaw sa mga politiko magdumailin. So na ay kauban nga mahimo matawag natong sanction attorney nga mahimong ipatuman ngadto sa kuan gyud wala magbali-bali sa kamanduan o balaod sa Comelec. Ang pagpatuman na lang ani mao gikinahanglan di nagkinahanglan sab og kuno galing kasuhan man do na sa ipahimuong case build up para nga di ma-dismiss kay sayang mo sab hago-hago tag file kaso gato nila unya dayon magkaka-dismiss na gyapon attorney. Yes, tinood Mang John kay kaniadto during sa panahon pa ni katong Bisaya namo nga commissioner si Maambong. Oo. Nami gi-file adto nga kaso against sa kanang mga senatorial candidates na confiscate ang ilang mga kanang ilang mga posters outside the campaign common poster area. Oo. So mga volume nisto nga mga kining mga tarpaulin. Pero kay klase-klase man god and then dili na ma-trace lugar kung unsa to nga mga panahon lugar magipangayo sa korte. Nga dismiss ang maong kaso labi na kay dito sa national gipang file. So mo ni karon nga nagigihanay nga mga guidelines para maka-create og kanang case nga build up. Sir, di magaling nga daghan mga bright ni gini mga politiko magdubailin. Na mga dili bright wa man sir mohan sa dili ko bright. Kini bang naay mga politiko nga iugbok nila ang ilang mga billboard sa pribadong luna. Unya, pero naaga atubang mismo sa dako kay highway eh. Oo, tanaw ni mo, habog kaayo, makita. Ang ilang mismo mga dagway. Kini nga mga kahimtang sa mga billboard, nakaugbok sa pribadong luna, pero gaatubang sa publiko nga infrastructure like highway, national highway, nga na. Kini sila exempted ni attorney? Nahulog Magnum John kay tungod adtong naikaso bitaw nga pagka private property exclusive sa tag-iya. So bisag unsa iyang ibutang tungod kay private iyang katungod murag inana tungod atong kaso bitaw sa Iloilo ba to katong naay simbahan gani. Na nag-display o dagko kayo nga mga tarpaulin ba to yung i-display nga yung gikuan kinsa ang ato bitaw yes o no sa katong abortion ba to. So ang usa ka simbahan nagpagawas og iyang criteria nga dili butaran kaning mga tawhana kay against sa so niabot man to sa Supreme Court nga kaso kay katong ilang mga tarpaulin dagko man to kaayo. So nahulog to siya og mura og illegal campaigning sa mga against adtong mga kandidato. So niabot Supreme Court na ang desisyon sa Supreme Court kay niingon man nga private property man tong simbahan. So wala dili siya masulod sa kining prohibition, exempted siya. So muna karoy gigunitan sa kadaghanan nga mga politiko kana nga ruling sa Supreme Court. Lagi kay naay mga dagko nga mga billboards magdubailin nga murag halos gahalok na sa railing ba sa tulay. Murag gahalok na bitaw murag tanawon mo sa distansya gamay murag naas tulay gyud. Nagbarog ba, no? Pero pag doon mo medyo nakawa lugar maghalok pero halos na lagi mo halok sa tulay murag taking advantage lugar sa lugar mga sakyanan gaagi mga tao nga sayo-sayo diha sa nasgutan nga mga lugar. Now, when it comes to size attorney, naa sa pribadong property nagbarog ang maong dako kay nga billboard. Ang size di pud makagbuot gyapon ang Comelec bahala kung sa kadako. Based tong ruling gihapon Magnum John, wala na size sa to. Pahala pag imong posto ng imong pribadong property. So kana siya I don't know sa may tabo but mo attempt na sad siguro ang Comelec na kay murag naana po yung mga gray area for pananglitan kana imong giingon although private property siya pero naka-display man siya sa public.
So for public consumption gihapon. Mm. So apektado gihapon ang publiko, so naatay kuan dia na gray area na pod, so basig mo attempt na sad ang kumili ka na og kuan ining saka dito sa Korte Suprema. Lagi kay intention magud diha ang sa Comelec kung nasabtan o sa mga intention mao nga kaangayan diya sa kampanya. Dili pamintaha sa diya sa kampanya. Kung naas pribadong property, but ang kadako, grabe ang dako So, usa ka matang sa pagpamintaha gyapon. Di tingali pag magkapangilabot ang Comelec kay pribadong propiedad, pero ang intention sa kandidato nga magbutang dako kayo nga kuan, dako kayo nga dagway niya diha, kuan na, usa na ka pamagis pagpangampanya. Attorney. Yes, ato nga pong subayon katong guidelines namo siguro magnumjon nga inana mag-notice na lang yun dito sa kanang tag-iya, informing ang iyang i-display, number one, kung dili iya with consent ba. Ikadua, ang kadakon ni exist na sa what is allowable. So, based ana, kung di niya tong tangon, then pwede makaproceed mi dito na dayon sa case build up, and then filing na lang dayon sa kining kaso para once and for all moabot gihapon na dito sa Supreme Court. Hopefully na ay favorable ruling. Ana. Now, in the meantime, attorney, ang mga baklason karon nga mga campaign materials, guban pa diha, billboards, kadto lang nakapaymutang sa mga pribado, publiko nga mga infrastructure, propiedad, o niya apila ka to mga nakagipangdansang sa mga kahoy, guban pa, attorney? Unsa pa lain? Yes, kana siya magnumjon. Number one, katong ang ato ra pong makuanani kato ramang national candidates, so senatorial party list, and kanang along the highway, na may kuan diha, na may role po diha ang kanang sa DPWH nga kanang bawal ang kanang mga signages nga dili gyud para sa dalan kay makadawat man na siya. Oo. And then kanang mga gipamutang pod sa mga kahoy in support lugar sa kanang balaod pod sa DNR. So whether ma-private na siya basta kina naas kahoy, labi na along the highway, bawal gina siya. And katong outside sa common poster area nga gi-establish na matag barangay, so ano na masubject sa atong operation backlash karong adlaw. Pero katong mga nasa private property, medyo kwanta diha, cautious ta diha, and then ato lang is katong among procedure nga magkahatag na lang og written notices to give opportunity sa tag-iya. Either to remove or to iyang ibutang dito privately na sa iyang kining property. Otherwise, mag-case build up me for filing of kanang appropriate case. Ang sizes, attorney, unsa kadagko ang gitugot sa Comelec? Ang mga poster na to magdumjon, isa ra magina siya ka size, katura man ginang 2x3, kaning cartolina, marang cartolina size. 2x3 meters or feet? Feet. 2x3 feet. So muna siyang atong sizes dayon pag abot karon sa kanibitong streamer, natay 3 feet by 8 feet nga streamer. Pero supposedly dito na siya ibutang sa kanang rally area. Rally area? Pwede na siya, o kanang mga rallyhanan sa kandidato, pwede na siya ibutang dito 5 days before sa schedule nilang rally. Pwede na siya i-display. And then, within 24 hours after sa rally, kinanglan siyang i-remove na sad. So, muna yung mga basic. Then, naasa tayo bago magnumjon, which is kanikaroon medyo concern siya. Kining complicated ang application na ni, kaning walay sizes ni, kaning itawag og kanabitong mga static screen or LED screen. Bago sa ni karon makita nato kanang
amura og mga kuan gyud kanang naay mga galihok na advertisement kana siya. Makita na to, murag kananas Gaisano, di ba na ay mga kanila, mga advertisement nila, yun na, no? Oo. Yun na, Tony. Yes, kana. Okay. Murag na ako nakita duha, di ba? Dias Gaisano na po isa diri sa may tulay. Oo. Nasab. Kana siya Magnom John gi-allow na nakaroon sa kaning bag-o nga resolution, pero ang time limit lang ang gi-kuan ana ang kwintahon. Okay. Not more than man siguro 2 months murag inana, and then kinahanglan ang dili siya magtapad advertisement na a distance nga radius 1 or 2 kilometers man siguro, pero wala. So kung naa ka diri sa may tulay, di na ka dapat mag-display dito sa may Gaisano murag inana. Pero what if og si candidate number 1 nagbutang sa tulay, candidate number 2 nagbutang sa tulay? Pwede ra siya, pero di na magbutang diri sa Gaisano nga area. Yun na? Okay, bawal raman nga kanang magtapad within a certain distance. Magtapad ang duha ka kandidato, attorney, or magtapad ang ang same nga kandidato nga iyang advertisement. Ang same kandidato. Okay. Magdool siya, so dapat pwede ra i-alternate. Meaning kanang diha kay murag 1 kilometer distance naman siguro na diha. So bawal magdungan diha ang isa ka kandidato. Okay. Meaning usaray ibutang niya diha, example sa tulay. Si candidate number 2 magbutang sab siya, okay. Pero si candidate number 1, kung magbutang siya mismo sa tulay, ayaw pagbutang ug lain pa nga lead screen within the 1 kilometer distance, attorney. Yes, exacto. Okay. Attorney, when nagsugod ang kampanya karon sa mga national candidates, naay mga poster nila nga taking advantage sa ila mismong kanabang contact baka o ila mismong kauban sa local nga level. Butang sab nilang picture sa example sa kandidato pagkamayor. Ibutang sab niyo sa usa lang ka poster ba? O sa una pag ahamay mo prevail ang iya ba sa local nga dapat tangtangon ka magsugod ang campaign period, or ang iya mismo sa national maoy tangtangon? Attorney, considering nga usara ka poster pero naagi isa panalitan ang iya mismong kamot sa usa ka kandidato nga national, attorney. Inaala magdiyong doon kay dili man nato na ma-separate. So apektado gyud ang local kay at least naaman dito ang national candidate. So kung violation na igtangtang nato, di man siya pwede nga atong putlon ibilin tatong lokal. Kung putlon mo labi nag-iisang kamot, maputol ang kamot niya sa picture. Di ba? So apilon pagtangka, apilon pagtangtang, apilon pagbaklas. Ang lokal. So mo patigbabaw ang sa national, considering nga nakasulod na sa campaign period, but may violation ang nasgutan nga poster. So murag nadalahig ang lokal. Madalahig yun, Magnom John, mura og sa principle pa sa criminal law. Mahulog siya nga kanang accomplice. Accomplice. Accessory. Ganun mi-inter. Mi-inter pa ba sa mga kampanya? Isa-isa pas ka mo, so apektado noon siya. Anyway, attorney diris sa atas ko anbi kining sa warrantless arrest daw para sa mga gapamalit og boto, gabaligya og boto. Unsa man ni final na gyud ni kay basig sa PNP basig magduha-duha sila ba kay warrantless arrest, basig ba human rights ta ani makasuhan ba? Final na ba ni attorney? Final na siya Magnom John, nga medyo moragkuan kini siya kanang istoryahonon pagini sa COMELEC with the DOJ and the law enforcement. Kinahanglan kanang klaro gyud nga implementation ni ani. Kay mo na kanang inyong mga doubts, so di ginamalikayan, pero kani nga role Magnom John, i-kopya ra gihapon ni sa kanang rules of court
sa warrantless arrest. Pariharan ni siya. Oran ni siya na role. Katong supposedly ang law enforcement is naagyod siya. Actual na presence Nakita gid when niya. the crime is committed. Naka-witness gid siya. Nakakita gid siya. So, gi-allow man ni sa rules of court nga siyempre ikaw police nakita nimo nga sa mga tubangan gi-execute ang crime. So, kinahanglan ba ka og warrant. So, allowed ni siya magnomjon. So, ang kaning rule sa COMELEC, igo lang i-reiterate, i-kopya ang katong rules of court nga arrest without warrant. Okay. Pero, you have to be kanang follow the condition under nga katong gi-promulgate sa rules of court nga the crime is committed in the presence of the law enforcement officer or is anang while kamulong gi-commit, kamulong sigig pang distribute o botbaying manggaling or attempting pa nag house to house pa attempting to commit. So in the presence of the law enforcement dili pwede nga kanang wala. So kana siya mga kondisyon pwede na dayon ang arrest without warrant. So misulod ya attorney ang when the person nga giaresto was about to commit while committing or has just committed the crime. Mao na siya ang kuan, mosulod na diha. Una ang committed yun. Committed yun. Committed meaning na gihimo gid niya, nahimo na. Humana, oo. Nahimo na. Oo. Kining while in the act of committing, so kamulo pa siyang himo sa crime. Kamong distribute. Ikaduha, ang ikatulo, attempting to commit. So, padulong pa lang nga dalag mga sobre. Padulong pa. So, attempting to commit. So, ana nga instances, pwede na i-option ang law enforcement to arrest without the benefit of the warrant. So kung ang bagman attorney nagdalag kwarta paingon sa area kadto siya mang-distribute og kwarta, mamalit og boto, along the way pagpaingon niya dito, na-intercept siya sa mga otoridad, qualified na. Pwede sa under aning kontrabigay magnomjon kay pero isa lagi na sa among isgutan kay before kinahanglan naapoy mga case build up, naanay mga kwandaan kining murag intelligence ba nga kani mo ni mga bagman. So mo ni panahon nga manglakaw ni sila. So before kinahanglan naa gid ay case build up magnomjon. Sa level sa PNP attorney, nag-commit ba sila nga mao ni ilang pagabuhaton? Example, maghimo may attorney og task force. O nya sa task force na diha ang mga intelligence agents nga mag-monitor nga samtang tuwa pa dito sa balay, kamulo pang sabot-sabot dito, maka-monitor sila. O nya sa dado ng kwarta paingon sa area, dala sa bagman, murag matutukan ba para nga medyo murag kabahin ba sa case build up? Na ba sila gi-commit nga maghimo sila murag team or task force or tahasan lamang ang katong mga police stations kay kinara bang boat buying and boat sailing dugay naman nga balaod. Unya naaman tay mga police stations sa nagkadiang nga mga lugar sa ato mismong dakbayan, manulita no. And yet may mga na-convicto pa diha sa pagpamalig o pagpamalit og boto labas sa tanan attorney. Under aning resolution sa kontrabigay magnomjon, gimandoan yun ang matag field labi na down to the municipal level. Mag-create yun ni og kanang committee kontrabigay. Para moni ang bali ang ang task aning committee before sila mag-execute aning resolution sa kontrabigay, naanay pagsabot-sabot, naanay kining pag-cluster sa mga kining guidelines kung sa'y dapat buhaton. Kaya medyo napaman sa tayo panahon, layo pa man tong election. So, usa karon sugdan siya pag-create na ay committee kontrabigay na ay kanang complaint date na i-establish matag munisipyo, syudad para nga mo'y mag-monitor. And from time to time dapat mag-meeting gini sila para
unsay mga suggestion kay ang law enforcement sila man sila nakabalo. So unsay mga suggestion sa PNP kanang gaynon nimo nga kinahanglan naa gid tay i-create nga grupo nga mag surveillance kay diri sa resolution sa COMELEC kontra bigay gi-allow pod ang paggandak og surveillance Oo. ani nga resolution. Oho. Applicable ba, attorney, ang citizen's arrest nga gitugot sab sa balaod? Citizen's arrest. Murag wala di munay lisod nga ng citizen's arrest. Murag wala kay naka-mention diri law enforcement ra gyud ang Okay. pwede. Delikado. Oo. Delikado masing magboto niya. Magsinumbagay ba? Siya, otro sab ka, nga papalit og boto, sumbagay ta. So, dako ng istorya. Tama yun, magdamanin, tama. Nga lugar, otoridad ang mo execute. Dili i-apply ang citizen's arrest kay mo lagi sa maggumot na magsinumbagay. Supporter naman pareho. Oo, magtiligbasan nun niya. Sa protest speakers, dako nang hitabo. Pero pwede nga ang citizen, attorney, mo report sa mga otoridad. Pwede. Appeal siya magnudyo na atay member sa committee katong Citizens Arm PPCRB or NAMPRED magaron sa locality. Appeal siya dito sa i-create nga mga local nga mga committee. So COMELEC kining taga TNP, Armed Forces, kining DILG, DepEd, appeal pagani ang atong DOJ, kung nailang DOJ kay para sa prosecution later, o ang Canada yung Citizens Arm. Okay. Attorney Sir, salamat kayo. Aning pagka-agresibo karon sa COMELEC, attorney? Di lang gani agresibo ro pangugat gid magdamaylin karon ang COMELEC. Nga lugar di mayagaan ang balaod kay kadugan na ng balaod. Murag bago pa rin kung naulitaw ang balaod. Labi na maghisis ko tag omnibus election code. Bago pa ko naulitaw tili ana. Kini bang murag ginayaga-yagaan lang sa mga politiko. Unya murag naging idolo ang mga politiko pod sa mga botante kay mamalit gud si Sir. Di ba? So nini karon attorney makalaom ka taganaan na gay mataral, masilutan. Kunisgutan na to kining pagpamalit og pagbaligya og boto, attorney. Hopefully Magnum John atong yung atong lauman atong paningkamutan mo na nga karon pa lang sayo nagsige nami og ganang sugod na og kining pakigko
tigpaminaw. Kana na lang, Kadura, Magnum John, from time to time, ato rang i-clarify. So, pasalamat lang ta sa inyong radio station, sa IMO, sa paghatag sa COMELEC o panahon nga patataw pa sa mga uban nga COMELEC resolution. Salamat kayo o maing buntag pag-usap. Salamat sir. Magkalaom ka, attorney, nga kung doon ay panginanglan na ami bukas may kanunay para sa COMELEC para makatabang pod pag-disseminate sa mga dapat i-disseminate ngadto sa ato mga kaigsunan, mga kandidato man o mga botante. Thank you sir. Attorney Carlito Ravilo, ang atong Misamis Oriental Provincial Election Supervisor. Pagmintag Misamis Oriental Provincial Election Supervisor, that covers para gyapon magdumay din sa Cagayan de Oro. Diya speakers linyas si Major Juan Navarro, ang tigpangaba sa PNP Radio 10. Major, ma'am, may buntag. Sa kamayang buntag, Magnum June, ug Magnum Aidin, ug sa atong mga suking kami na sa Magnum Radio. Ma'am, na ba mo mga ginaplano-plano o gihanay kung saan pagpatuman kinigin nga warrantless arrest, batok sa mga pagpamalit o pagbaligya og boto? Kamura man og kinisiyang nga tahas, bugat-bugat nga tahas eh. Mga sa kabugat niya, sukad sa mga ulataw hito patunanan ng omnibus election code magdumaylin, di pagin gihapon baga kapatuman sa atong gobyerno. This time, medyo gapangus mo ang COMELEC nga mapatuman na gyud ni so unsa inyong mga ginaplano kining Major, ma'am. Yes, tinod ka na Magnum June, no, kining kontrabigay campaign against vote buying and vote selling. Isa kini sa ato ang prioridad nga i-implement kayo, strictly implemented sa umaabot nga eleksyon. Actually, karong adlaw, we will be having a coordinating conference with the COMELEC and I believe isa kini sa mga discussions nga pagkahimuon. Okay. Importante kaayo nga dili pod maigo kita sa technicalities kay once we make an arrest, dapat aduna gid kita kaso nga i-file ni ana Magnum June within the prescribed period of time. So dili lang nga dapat makabalo kita kung unsa nga mga ebidensya ang ato ang gikinahanglan, kabalo kita nga sa pag-file nato og kaso adunay prima facie ug katong requirements sa reasonable certainty of conviction. So importante ka na nga aduna gid kanay coordination with the COMELEC and of course ato usab nga DOJ. So this will be subject for discussion Magnum June para gayud to ensure nga it will be effectively implemented on the ground Magnum June. Ang sa atong mga pulis, kahit na sa atong mga pulis, ka na bang agresibo nga mo implement magdumailin sa balaod? Mo nang uban sa medyo masugamak in taon sa masumbalikan ba makasuhan. Makasuhan. Labi na kung mabikil sa technicality. Now, Major, apila ba sa inyo mismong lugar giplano nga naagay legal kanang sana legal counsels ba? Legal counsels nga mo support sa ato mga pulis kung galing masumbalikan sila. Libere kung isgutan nato kini mahitungod sa human rights. Major? Yes, Magnum June. Actually, we have our regional legal service 10, no? Mao kini ang aduna kitay mga attorneys nga ato ang gipang assigned sa nagkalain-lain nga mga provincial and city police office, and from time to time mao ka na atong gina-coordinate mga legal advice sa pay angayan nga buhaton para gayud ang kining dili maigo sa mga technicalities ang ato ang kapulisan and matusok gayud nato ang kaso hangtod dito sa hukmanan Magnum June. Apela diha ang kalig-on sa Depensa. Depensa og ang kalig-on sa pagbati sa ato mga pulis kay doon ay posibilidad nga na mga politiko nga mo mo pasunding di sa ilang pagpatuban sa balaod. Mao na nga importante ang pagka-resilient sa pulis, pagpawi sa unsa may mga hadlaon niya gikan sa gamhanan ng mga politiko. At Major Navarro, ma'am, good luck kaninyo. Kay sayod ko nga lugar ang PNP as a whole doon nagyo. Magnum 45. Dinakawan na naman ng atong City DILG Director, Edward Bagwani. May kalabigitan sa agat nga mga empleyado. Ngayon kaya na pag-apil sa isgutanan sa politika. Ilabi na yun sa social media. Director, may buntag. Onder ka sa Magnum Radio, imong kauban karon si Magnum June Albino ug Magnum Aileen Acorin. May buntag, sir. May buntag Magnum June o
Magnom Ailin, buntag sa tanan. Sir, sa word nga likayan ang pag-apil-apil sa isgutanan sa politika, unsa nga specific nga mga lihok sa usa ka empleyado sa gobyerno nga dili nila dapat apil-apilan? Well, ang dapat na to makita sa ato ang mga atong mga appointed officials no kita nga naa sa gobyerno, dapat nga dili ta kaayo magpakita og kining pagdapig sa usa ka politika or usa ka political group kay kuan man ta naaman under man ang mga empleyado sa civil service god. Basta under ka sa civil service nga mando, so meaning ang imong trabaho ra gyud sa imong mandato pero walay apil ang political diha, dili ka dapat partisan. So mao na nga kanang mga mo apil ka og rally, mo apil ka sa mga kalihukan sa politika, dili siya nato wala na gi-allow sa civil service, wala na gi-allow sa atong trabaho. So even kanang mag-post sa Facebook kana jud may medyo rampant karon no. So ang ato dili magud ta pwede nga basta na lang kamo post, labi na kay dili ra ba kakibalo kung unsay tinuod nga issue. Daghan na magud na kay nahitabo nga ang mga tao ga post, well di man nato mabasol ang uban no, pero kung naa ka sa gobyerno medyo delikado kay dili man ka nag-post gani ka, so nagpasabot nga doon na kay particular nga issue ana nga butang. So na kay napakita na ka og laban ba or pagbatok ba ng particular nga grupo or usa ka tawo. So dili unta lang ug mahimo dili lang gyud kay trabaho ra man ang atoa, wala man tagi appeal sa politika. Okay. Sir, sa imong pulong nga og mahimo, dili lang gyud. Unsa man hangyo lang ta or naagi sanction nga atubangon sa usa ka empleyado sa gobyerno nga mag-apil-apil sa politika? Ningon ko nga hangyo because ang ato is di man nato kung anong ubang tawag nga dili man gyud nila malikayan nga imbes nga wala pa gani ginona gi-post na mo bitaw na ningon ta nga think before you post. What ay balaod ana? What ay balaod ana? Wala may balaod na think before you post. No, kanang pag-apil-apil sa politika. What ay balaod nga mosilot sa usa ka empleyado nga nag-apil-apil sa politika kay sa word lang kung mahimo kanang mahimo ra hangyo ra gyud na magdumali kung mahimo director di man mahimo kay na ako sa kuan basig tangtangon ko di mag-apil gyud ko diri so di niya mahimo so actually yes Magdum Jun actually naagi balaod mo bitaw nang nihangyo tang kumahimo ayaw kay what if moabot ang punto nga di magod ang director sa hangyo magod niya nay balaod hangyo na ibalaod. Di na may pwede na ito nga murag kuan gyud i-compulsory gyud nato tumana ning balaod. Di ka mga tamana hangyoon talang tumana ito ning balaod na director. Mura man og naay lahi nga meaning ang hangyo og kining naay balaod nga dapat ipatuman. So naagi balaod director nga pwedeng mo sanction sa usa ka empleyado sa gobyerno kung palitan mag-apil-apil gyud sa politika. Naagyod. That's why ganing naingon ko nga mohangyo ta kay aron dili sila magka-problema kay kung moabot sila sa punto nga naay mo palit sa ila ang gihimo, paliton ang ila naibay mo patol sa ilang gibuhat, then mo file sa og kaso sa ila sa civil service and everything. So may go gyud sila. Okay. That's why nga atong giingon ng mga tao nga ayaw gyud kay wala man ang gasweldo sa ato di man ang politika god. Di man ang politiko ang gobyerno man civil service man ta. So dili gid ta dapat mag-apil-apil. Nakasabot man ta nga ang uban Magnom Jun nga nagid sila pagbati sa usa ka grupo. Pero dili to the point nga magpakuan pud sila kaayo nga mura man sila og gisulduhan sa politiko nga dili man gobyerno may gisuldo sa ila. Maunay ako gina-emphasize permanente. Pero nga pa mo sa media ba, no? Ang media, mga media personalities, naagyapon ni sila mga biases ba? Kanabang naa sila iboto pag-abot sa eleksyon kay mayon gobyerno nga boto mo panahon sa eleksyon. O di mo boto ang usa ka sakop sa media. So na siya iboto, na siya suporta, na lugar, di mo suportahan ba't iboto pag-abot na sa eleksyon. Pero dili mahimo nga gamito lugar ang mikropono sa media o sa usa ka radio station para nga i-promote ang kandidatura sa usa ka politiko. Maurag gyud gyapon sa kuan, maurag gyapon sa empleyado sa gobyerno nga naagya siya paboritong kandidato,
iyang ibuto pero di mahimong gamito niya iyang mismong pagka-empleyado sa gobyerno para nga ikampanya ang kandidatura sa mga nga politiko. Yes. Director, That's right. daan pagid ko nga mo ginang paspada. Now, Mm, pagmintag okay, klaro. kung mintag empleyado sa gobyerno kining director, unsa nga status sa iya mismong pagka-empleyado? Apila ng mga job order kay mga job order kasagaran mga abusuhan mao gakagamit ano ba kay ang job order employee sab medyo ga paningkamot sab nga mohimo sa unsa buhaton unsa gustong buhaton sa politiko para sa regular ano ba no, so apila ba na director? Kanang naang sa job order, medyo gray ang area diha, no? Gray area kay dili man na sila under sa civil service. Ang kuan lang is since nagtrabaho pud sila sa gobyerno, no? Ang kuan lang unta ato ra pud untang panginaot pud sa atong mga political leaders nga dili lang pud na sila mahimong masanglag sa kuan, maipit ba? Kay loy biya pud, nanginabuhi biya pud na. Ang ato lang is naagi na ang mga kaso nga diin ang atong mga job orders usahay pwedeng mahimo magamit sa mga kalihukan nga naay kalabutan sa politika. Pero again, medyo gray area na murag dili kay kuhanas anang ereyahang kuan kay pero ang ako lang is dili magud sila under sa civil service. So medyo gray area na pero soldado sila sa buhi sa katawhan. Kining director, di ba? So ang akong ang akong impression mao nga apil sila sa dapat dili mo mag-apil sa politika kay they are paid by people's money magdumaylin, di ba? Unya aron pod unta lugar nga di gid abusuhan sa mga politiko kay tama tong yung director under the mercy ni sila sa politiko nga anytime pagbiyan nga ayan na irinyo ano ba no kay kuan sanay di ni ga pagbiyan ta nga ato tanito kay mga panya ta di mo to nga di tag siya sa pagka-job order employee. Now, director, kining mga mga empleyado sa gobyerno, labi nag example sitting official, elected official. Di lang kumension og congressman ba, mayor ba, o sa pa na, gobernador kay para dito masaipan. Sitting elected official. O niya dayon year-round ang ilang kalihukan pag nga kalihukan o niya dayon kauban ang mga lugar iuban ang mga empleyado sa gobyerno. Makuan ba sila, ma-charge ba na sila violation sa mga balaod matod pa nimo sa DILG nga di mag-apil-apil kini mao nga mga empleyado sa lugar politika? Considering nga kung ano na kanabang although na mga politiko karon magdumailin nga after election padayon gyapon sugo na gyapon pagpapolitika kay pila naman ang tulo ka tuig. So pag humas politika na pili na tanom diretso tanom para muani dayon pagabot sa after 3 years. Ano ba no? So meaning mao pagini pagamos sa election sugo na sa pagpapolitika. Bisan ka na ganingen nga dako kay nga streamer ba? Salamat sa inyong pagboto nako. Kana dako na kayo nang atabang sa sunod na sa election. But anyway, kining ma-charge ba na sila nga nakabayulit sa mga balaod, Director? Kung panalitan kawani sa naandon nga makalihukan sa lugar sa mga opisyal na nang usa ka dakbayan o luwigan usa ka lungsod, uban ang mao nga empleyado nga diin kanabang may bintaha, lugar maghatag bintaha sa politikanhong kinabuhi sa usa ka opisyal. Kining Director. Okay. Kaya mao naman atong magkakadunggas palibot karon, magkakamatik dan sa palibot karon. Director. Kanang usual nga kahitabo nga diin ang atong mga empleyado involved sa serbisyo publiko nga usual ginahimo, dili na to siya pwede nga i-treat nga gigamit sa politika. Pero that's why gani nga naay mga ginadili nga buluhaton, prohibited acts nga gipagawas under sa resolution sa Comelec nga kung kani nga ginahimo kung pag-abot sa election period o ginadili na siya, then dapat dili na siya padayon sa pagbuhat. Pero kung allowed na siya under sa resolution nga
di siya apektado sa mga ginadili, then kung ginabuhat na siya sa empleyado as part sa public service, then dili siya matawag nga gigamit sa politika. Okay. That's why nga ang atong mahimong sumbanan karon Magnum John, Magnum Aileen, nga ang resolution nga gipagawa sa COMELEC sa mga butang nga dili na pwedeng buhaton. For example, kanang mag-conduct og bidding, for example, during sa time nga election period, dili na pwede. Pero kung project nga na-implement before sa prohibition, nagpadayon siya nga ginahimo, then dili na siya pwede nga pugnan kay part man na siya sa pagpadayon. Nga naay mga parameters nga dili na pwede buhaton, na po yung mga parameters na gingon nga padayon siya mabuhat. Labi na sa public service. Pero as far as I know, murag even kato mga paghatag og social welfare nga mga serbisyo, mga ayuda, basta mga bisan sa lokal, di na i-allow kay adyo advantage magid na. Mo na mga isa sa mga butang nga dili pwede. Okay. Direktor, at least ang atong paginabi karon maghatag giya pod sa mga politiko o mga empleyado sa gobyerno kay na may uban nato maigsoon nga magduha-duha. At least magiyahan ba nga wala, ningino ba si kuan nga ano ba no? So magpanagana na basi magka-violate. So at least naigiya-gikan mismo sa buhatan sa DILG. Director, naka-mention kag COMELEC resolution na kay number ba sa COMELEC resolution, Director, ka among i-search o makakuha mig kopya. Mao ba ni gapon diri mismo di man tingali no? 11104. Murag mo na ang latest. Murag na ikatundi. Nakodumdum lang ko kung sa particular. Basta kay unsay latest nila for this year's election, mao na to siya. Okay, na other resolution number nga gihatag si Attorney Carlito Rabilo nga resolution number 11104. Naadiha na sulod siguro. I think so. Okay, Director, sir, salamat kayo. Gawas kundo pa kay ibilin-bilin nga mga pahimangno sa mga politiko o sa mga empleyado sa gobyerno. Kuan lang Magnum Aileen kanang ako lang sa mga tao lang gid mismo nga. Samok mo kay ning ato ang politika sa Pilipinas tungod kay ang nakadugang og kasamok ani kana man yung left and right nga posting sa mga tao no, whether pabor or dili sa kahitabo sa nasyonal, sa lokal, ang ato lang is mas malinaw na unta ang ato ang sistema sa politika nung kalihukan sa Pilipinas kung dili lang unta ang mga tao magwalag tuo lang po naghatag og posting sa ilang opinion o unsa wala man nagidili ang opinion pero ato lang naon ko ang ato bang gina-post o repost makatabang ba sa atong nasod kay basin og makasamok lang siya so munang atong naon before ta mo post sa atong mga nga gipang repost na ba po ng uban ana so ang ato lang nga kumahimo let us be mature sa ato ang liho kung angay bang ipagawas or dili. Director Bagvani, sir, salamat kayo. Salamat Magnum Aileen. Good morning sa tanan. Inyo na bati mga aksyon ng atong City Director sa DILG, Director Edward Bagvani. Magnum Aileen, bisan siya si Director gisabukan ba? Sabok pa ng politika sa atong nasod. Kaya walang to. Ang kanabang paggawases mga opinion mo ako di kay kuga sakay Magnum Aileen sa kanabang mga trolls dia. Ga paningkamot ko magkalikay kay dia sa mga trolls tao magigihapon gahimo ana di ba Magnum Aileen no? Pero una way identity insakto. Ikaduha ang intention di ta kasiguro para bas kayuhan sa ato nasod ang tuyo. So naana sa social media permanente manangga paningkamot ang malikay niya na kay di ta gusto mahimong bihikulo kung nasgutan nato kini mga fake news o mga dili tinuod nga mga kamatuoran. Namay mo ingon nga mga kamatuoran pero dili tinuod nga kamatuoran. Alas 7:49 mamino sa tagpainomdom kay wa pa gyud magsugod mga igsuon ang Operation Backlash sa COMELEC kinabagan sa pamamagitan sa gobyerno DILG unya dayon of course naapod ang PNP. Ang trabaho sa PNP murag nada kaniadto nga dili ang sila mismo sila gid physically may manangtang. Igo lang sila pag-secure sa vicinity. Santang gapanangtang ang mga tinugyanan ug murag galihok og insakto ani ang kay daay mga ekipo ang DPWH. Standby sa mong pagbalik command sa Panumdum. Magnum 45
Magnum 45. Ongoing karon mga aksyon ng briefing may kalamigitan sa Operation Backlash nga gipanguluhan sa sabotan sa Kamalik inabagan sab sa PNP ug sa DPWH and doon ay duha ka mga team nga ako nasabtan nga gi-create doon ay team nga paingon sa diha dapit sa Marcos Bridge periadto sa Petron nga area o diha mismo nga lugar highway o diha dayon ang Picas pod kana sa District 1 na sa distrito na sab dayon ang nasabtan sab nako nga sa National Highway gihapon ang ila mismong unang target nila sa mga Operation Backlash kana sa distrito. Nakapaster kami sa automatic mga aksyon kaghapon pag gi-create na mo ang duha ka mga team para nga mo uban ning nasgutan nga Operation Backlash sa Kamalik para nga mamonitor sa natugon sa may mga dangatan diya sa nasgutan nga kaniukan sa tuyo lamang po nga makaabag-abag sa ginang pamaagi para nga magbalampuson sa ang paningkamot sa hingtunan ng mga ahensya sa gobyerno alang sa usa ka kanang gitawag nato mga igsunog honest, orderly and peaceful election no karong Mayo dinhi tuiga. Parenta sa atong mga balita. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kukpo nga andam na sila sa pagsugod sa campaign period sa mga national candidate karong adlaw. Mato ni Kukpo City Director Colonel Salvador Radam nga para sa ilang pagikoordina sa COMELEC alang sa paghatag og seguridad ato sa pagayong Uplan Backlash. Nang uwi po electrically pumili mag-provide ng security kung Uplan Backlash sila. Hindi naman ay mabot po ang communications, but we are ready for that. Unang Uplan Backlash, then with regards sa ang campaign period, there's a short nga in every event, mabutang pag-show pa po mag-assist po sa kausap pakita. Ang pamahayag ni Kukpo City Director Colonel Salvador Radam. Samtang andam na usab ang Philippine National Police para pagsiguro sa seguridad diha mismo sa pagbayon sa nasgutan nga kalimukan kining Operation Backlash kaning basis pamahayag ni Major Juan Navarro ang tigpababa sa PNP Region 10 pero nagingon si Major Navarro nga unta sundot sa katawhan ng balaod aron magbalidawon ang campaign period. Parado na ang inyong kapulisan sa Police Regional Office 10 aron pag-secure to campaigning sa national nga level. Always in coordination man kami with the COMELEC 10, ilabi na sa kikinahanglan nga ngayon pagbuhaton ang proteksyonan nato ang integridad moabot nga eleksyon. Dili lamang Pamahayag kadto ni Major Juan Navarro tigpababa sa PNP Region 10. Karon sa atong Magnum Vote for Hope. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Ang Magnum Vote for Hope hatod kaninyo ni Mr. Bert Amplayo sa 1st District of Cagayan de Oro, Senator Francis Tol Tolentino, Kagawad Edgar Cabanlas sa 2nd District of Cagayan de Oro ug ni Gigi Go sa 2nd District sa Cagayan de Oro. Ang Magnum Vote for Hope hatod usab kaninyo sa Light Ferry 3 luwas sa karagatan biyahe di malimtan. Nagiusa karon ang e-wallet platforms ug ang Commission Elections Concomalik batok sa vote buying ug vote selling labi na ning panahon nga nagsugod na ang kampanya. Mato ni SEP Season, e-wallet platform representative nga ugot nila kini nga gitutukan ug gibantayan o di maggamit sa vote buying ug vote selling ang mga e-wallet sama sa GCash ug guban pa. So that our users, who we will be protecting, because as you know, we have lots of users who are not into this, right? So we also have the obligation to protect them against being subjected to some new rules during the campaign period. Ang inyo nabati pamahayag ni SEP Season e-wallet platform representative. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Karon sa atong Magnum National gibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga way epekto sa mabot nga eleksyon ang impeachment batok kang VP Sara Duterte. Mato ni Garcia nga nagpadayon ang ilang pagpagandam sa 2025 midterm elections ug dili sila
mapiktahan sa isyu sa impeachment. Ito ay isang political process and therefore it cannot, should not, and will not affect the preparation of the COMELEC and the conduct of the election. So again, tuloy-tuloy po yung paghahanda natin at hindi po kami maiistorbo dito sa mga ganitong klaseng alingas-ngas, sa mga ganitong klaseng development sa politika dahil wala po yung implikasyon sa pag-iimprenta ng balota, sa pag-training namin ng mga guro, sa paghahanda overall sa ating halat. Ang inyo nabati tingog ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nagtuo si Senate President Jesse Escudero nga wala siya nakitang problema kung mutabok sa 20th Congress ang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Apang giingon ni Escudero nga ang desisyon sa 19th Congress mahimong baguhon sa mga bagong magbabalaod sama sa pag-withdraw ni ini. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung anong tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Ang pamahayag ni Senate President Jesse Escudero. Lalo karon sa House Prosecution Team nga isabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte alang sa impeachment trial nila sa Senado nga magsilbing impeachment court. Mato ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua, membro sa House Prosecution Panel nga gihangyo nila kini sa impeachment court aron mapalig-on ang mga ebidensya sa isyu sa Statement of Assets and Net Worth kung salin sa Vice Presidente. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua o gusa sa membro sa House Prosecution Panel. Gipainumduman ni Senador Amy Marcos ang igsoong sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magmabinantayon sa mga tao sa iyang palibot. Mato ni Marcos nga kinahanglang mubarog ang igsoong presidente sa iyang kaugalingon o di mutuo sa mga nakapalibot ni ini. Manindigan ka sa sarili mo at wag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko na sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas. Dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Kaya, yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. Pinapaabot ko, pag hindi na talaga napag-usapan, tumatayo na rin ako, di ba, sa Senado para ipaalam at babalaan ang lahat na baka nalalagay siya sa peligro. Ang pamahayag ni Senador Amy Marcos. Gibutyag ni PNP spokesperson o Region 3 Director Brigadier General Jen Fajardo nga mas gipahugtan pa sa PNP karon adlaw ang checkpoint operations sa Pilipinas. Mato ni Pardo nga hinaut silang sundon sa mga kandidato ang mga checkpoint aron masiguro ang seguridad sa pagsugod sa campaign period sa pagkasenador o party list groups. We don't want to delay longer than necessary po yung mga supporters at mga kandidato po na dadaan po sa ating mga checkpoints, but we also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints. Ang inyo nabati pamahayag ni PNP spokesperson o Region 3 Director Brigadier General Jen Fajardo. Nanawagan ang Eco-Waste Coalition sa mga kandidato nga mogamit sa reusable o recyclable campaign materials. Mato ni Eco-Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero nga kinahanglang mahimong modelo ang mga kandidato sa katawan o di mo gamit og mga makadaot sa palibot. Kaya hinihikayat namin ang mga kandidato magkabit lamang sa tamang lalagyan, sa tamang posting areas. Gumamit ng mga reusable materials and recyclable materials. Ang pamahayag ni Eco-Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero. Sa atong Magam International sa Libya, di mo minus 50 ka mga patayng lawas sa tao ang napalgan sa Kufra, Libya. Matod sa materdad, ang 19 nini sa mga patayng lawas sa tao nakita sa umahan nga doon ay mga pinusilan sa lawas nga gituang mga maguma. Ginugang pa nga ang uban usab sa mga biktima na palgan sa disyerto sa nasgutan nga lugar. So samang doon ay mga igo sa bala o nangasurog. Samtang parayon ang investigasyon sa materdad o maila ang mga responsable sa pagpatay sa mga biktima.
Sa Israel, gikabalak ang karon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kahimtang sa mga bihag sa Hamas. Kinuman gihunong sa militanteng Hamas ang ilang pakigbinayluay sa mga bihag. Matod ni Netanyahu nga kung dunay mahitabo sa mga bihag, dili sila magduha-duha sa pagbungkag sa Hamas. Samtang gitawag usab sa Israel nga kalapasan sa ceasefire deal ang gihimo sa rebel ni grupo nga nakapaalerto sa mga sundalo ni ini. Sa atong Magnum Business, plano karon sa Department of Agriculture kung DA ang pagpatuman sa maximum suggested retail price kung MSRP sa karning baboy sa Pilipinas. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga kinitungod sa nakitang padayon nga pagsaka sa presyo sa karning baboy dinhi sa nasod. We're currently studying that and digging deep sa buong value chain ng pork, at kung makita natin kung talagang may profiteering ba o wala. Kung if we have identified na may profiteering yan, then definitely we will be doing an MSRP also for pork. Hinahanap ko na sana punta 100 piso na gap na nakikita ko Among other products ay pa-review siya nag-present kami sa kanya ng situation sa food and yung pork nga was at itlog medyo na mention at he took particular interest in. Ang pamahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Samtang gituno sa Agricultural Productivity Operations Office kung apuo sa tulo ka asosasyon sa mga mag-uuma sa dakbayan ang mga irrigation pumps gikan sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Kini gituno sa Bulwa Small Farmers Association, Bulaw Ipunan Small Farmers Association ug Hinapalalanon Farmers Association sa Barangay Baikingon. Hisaran nga mong ekipo makatabang aron maayong supply sa tubig o gilaumang makapalambo sa produksyon sa mga tanom alang sa panginubuan sa mga mag-uuma. Samtang sa atong foreign exchange rate, mabos og 4 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso. Nga nasa 58 pesos ug 1 centavos. Kun 1 centavo sa pagsira sa trading kagapon kung itandi sa 58 pesos ug 5 centavos sa pagsira sa trading atong adlaw Biyernes. Karon sa atong Magnum Sports, pakyas si Pinoy Paul Volter E.J. Obiena nga makaangkon og medalya sa iyang kampanya sa Germany. Kinuman matapos lamang sa Obiena sa ika-7 nga pwesto lamang sa Istaf Indoor. Giingong analang sa 5.55 meters ang nalukso ni Obiena nga masubos sa nalukso nili sa torneo dito sa Pransya. Samtang gipasalig ni Obiena nga mubawi siya sa musunod nga salbutan nga torneo aron makabawi pag-usab sa World Ranking number 2. Samtang giawhag ang mga mahiligon sa badminton nga mosalmot sa umabot nga second SBC Badminton Tournament Smash for a Cause kini pagayon sa umabot Marso 22 nito iga sa C1 Sports Center Kauswagan ning Dakbayan. Busa alang sa mga interesado nga mapil sa mong torneo, parehistro na tungod kay mulungtad lang kini sa Marso 12 nito iga. Samtang naghulat alang sa mga manawag ang mga papremyo og tropeyo nga duna usab kahigayunan nga mosalmot sa SBC Badminton Tournament. Inyo nabati, karong adlaw, Martes, Pebrero 11, ang Magnum 45, unang adlaw mga igsoon sa campaign period alang sa mga kandidato pagka-senador o sa mga party list group sa Pilipinas. Ang Magnum 45, tinubdan sa tinud gabarita, batok sa fake news, palihog, ipanay ng pag-like, pag-follow, pag-share, samong ipipage pag-live, aron kita masayod sa tinud nga kamaturan. Samong pagpanamilit ning buntag mga igsoon, among bilin kaninyo ang pangutana sa atong Magnum Opinion karong buntaga kay uban sa Balita Opinion. Ang Comelec nagmando sa kapulisan nga dakpon bisag walay warrant ang sibisan kinsang masapon nga namalit o nagbaligya sa boto sa eleksyon karong Mayo. Pasabot ang kandidato mismo o ang botante. Kung ikaw botante, kung man tayo botanteng mamalit or na botante gapon magdumalik itong mga leader nga mo gamiton po sa kandidato nga maoy mo palit no? Financial murag cashier. So no? So both botante o ang kandidato maoy subject sa warrantless arrest. Busa sa kampanya nga nagsugod na kanong adlaw, dakpo na sa kapulisan ang sibisan kinsang masapong mihimo sa maong kasalanan. Alang kaninyo, makatarunganon ba ang Comelec sa maong nga kamanduan? Ang nagtubag mga igsuon o makatarunganon, 76%. Ang nagtubag nga dili makatarunganon, 24%. Balik ko nako,
ang nag-ingon nga makatarunganon 76%, ano yun nga di makatarunganon 24%. Igsoon barog tingog ug pagpakabana. Timani ayaw kalimti nga sa kagawas ng katiring ban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum John Albino. Managlahi man ang atong waruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Eileen Acurin. Kami magbilin ka rinyo ng talagsaon, balanong pagtulunan, ipadayag ang imong paghigugma sa Ginoo. Pinaagi sa paghigugma sa imong isig katao. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhin lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Alas 8:15.